Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa ating mga bayaning mga OFW. Ayun, nabanggit ko kaagad ang ating pamagat. Mga bayani. Ibig sabihin mga kaibigan, araw ng kagitingan ngayon, ang pamagat ng ating video, sino ang mga bayani ngayon? Kasi mga bayani noon, ayun yung ano tayo doon, gunita, kanya-kanyang ano yan, sa Bataan ba ngayon? Kumbaga sa ano, kung saan ang mga revolto ng mga bayani, doon ka mag-celebrate, pasasalamatan ang mga nagawa ng mga bayani noong araw. Totoo naman talaga, hindi na lang natin isa-isahin kasi wala man ako masyadong experience diyan. Ibig sabihin, ang bayani, ang noong araw, pinagtanggol ang ating bansa kahit man sila napahamak. Kaya lang ngayon, iba na ang utak ng mga tao ngayon. Pag sinabing, gusto mo ba maging bayani? Sige, magpabaril ka sa luneta. Nagiging pilosopo na po ang ating mga kababayan ngayon. Hindi po biro yung magiging bayani ka. Tapos ngayon, para bang umiiwas na tayo sa pagiging bayani. Kasi natatakot yung barilin sa lunita. Hindi ganyan. Ibig sabihin, hindi lang naman kasi nung araw, nangyayari yung mga ganon, yung mananakop. Pinagtanggol tayo ng ating mga bayani. Alam mo ba kung sino ang mga bayani ngayon? Mga buhay. Nandyan sila. Isa-isahin ko ba kung sino ng mga bayani ngayon? Yung nabanggit ko kanina, yung mga OFW, nakakatulong kasi sa bansa. Ibig sabihin, bayani, nakakatulong ka sa bansa. Sila kasi yung tulong sa ating ekonomiya, nag-uwi ng dollar. Kaya maraming salamat sa mga bayaning OFW. Ayan, inano na talaga yan ng ating leader ng ating bansa. Binansagan na yan na mga bayani na OFW. Ngayon, dito sa atin, na wala tayong walang mga abroad, walang naganap buhay sa ibang bansa. Sino ang bayani dito? Ang dami din. Kaya lang, nakakalungkot po, wala na pong ginagawa kung hindi mag-celebrate na lang doon sa mga revolto, mga naunang bayani. Dapat, mag-celebrate ka doon at may gagawa din ng bagong bayani ngayon, dito sa atin. Yun po ang kailangan natin mga kababayan, mga kamag-anak. Kung sino ang makakaligtas sa kahirapan ng ating bansa. Na mga bayani, sana. Kung mayroon man, magkakaroon man. Babanggitin ko na kung sinong magiging bayani sana sa atin. Na magligtas sa atin. Dating mga mahirap, lalo na ngayon na may El Nino. Ang magiging bayani ngayon, kayo po, mga nanunungkulan sa ating bansa. Kung ilan man kayo dyan, kung sobra man ang inyong mga sinisweldo dyan, may mga budget pa kayo, tulungan po itong El Nino na ito, magbigay po ng suporta doon sa mga epektadong farmer na yan magtatanim, mag-aalaga ng mga hayupan, lahat po yan epektado. Ang dami po ninyo dyan yun po ang magiging bayani sana. Yung gumastos ng sariling pera. Ang dami namang mayaman dyan. Pag in-interview nga kayo kung sinong pinakamayaman na leader, ang bilis nyo Pero kung kumbaga sa yung tawagin yan sa Bisaya, hiniktaglanot ang inyong kwarta. Nakatali na hindi makawala. Ayaw nyong magbigay man lang ng konting tulong. Maraming ayuda pero ginukuha lang yan sa national budget Ang magiging bayani kayo kung sarili nyong pera. Yun sana, ang dami naman mayaman dito Ngayon po, matindi po itong El Nino na ito, mga kaibigan.
Hmm, ano ba ito? Ay, yung Meralco pa, ha? Di ako naniniwala dyan na ano daw sila, magbaba ng singil. Alam ko na yung mga diskarte niya, boy. Ibig sabihin, magbaba ng singil konti. Tapos sunod yan, tataas yan. Maniwala kayo sa akin. Mari ba hindi magtaas yan? Bababa yung mga dam. Magmamahal ang gasolina. Sana, wag na kayong gumawa ng commercial pa. Ang gagawin na lang natin mga kaibigan, mga simpleng mamamayan. Kailangan po magtipid para po tayo magiging kabahagi din po tayo sa pag-solbar. Ano bang tawag nito sa ano? Solbar sa Bisaya. Paano natin malampasan ang El Nino? Tayong mga simpleng mamamayan, po tayo, magtipid. Sa tubig, may mga tinuturo na tayo dyan, mga pinaglabahan, pandilig sa halaman. At kung maghugas ng mga sasakyan, hindi na, wag na yung gusto mo laging pogi yung sasakyan mo. Minsan-minsan lang kasi wala naman putik sa wala naman putik diyan sa dadaanan mo, di ba? Malinis, konting pag punas-punas lang para po makatipid sa tubig. Pag tag-ulan, bahala kayo, araw-araw kayo magpakarwas diyan kasi marami naman tubig. At saka yun yung kailangan magpakarwas ka kasi kita mo matalsikan ka mga putik-putik. Yon. Itong El Nino, dapat yung mga gusto laging pogi ang sasakyan, punas-punas lang muna. Wala naman putik Ayan makakatipid tayo sa tubig. Kuryente. Mahirap magtipid sa kuryente. Magkakasikit po tayo. Mainit di ba? Ganito na lang, kung wala ka naman trabaho, nasa bahay, kaysa magkulong ka sa bahay, mag-aircon ka, mag-electric fan ka, kung may mga puno, mga guys, lumabas na lang ng bahay. At doon sa mga ilalim ng puno, patayin mo sa aircon, sa electric fan. Kung, di ba, kung wala ka namang ginagawa. O di, doon ka na muna sa labas ng bahay. Wag lang kayo magubad, baka makita kayo ng taga-MMDA. Hindi, sa Maynila kasi hinuhuli yung mga nakahubad ng damit. Kasi pag ganun-ganun lang, makakatulong tayo sa pagtipid ng kuryente. Kasi ang kasunod niyan, ang sinabi ka mo ng Meralco, magbaba. Ang kasunod niyan, tataas yan. Mas malaki. Maniwala kayo sa akin. El Nino sabi nila, manipis na nga yung yung kuryente, manipis na yung ng level Tika. Tapos yung mga dam, bumababa na. Ibig sabihin na unang-una maipektuhan yung palayan. Pangalawa, ang kasunod niyan, inumin na. Magrarasyon ng tubig sa Metro Manila nung araw. Nako, nakikita ko na yung mga ganyan, mga El Nino, matanda na ako Kaya sana gusto ba ninyong magiging bayani, kayong mga nanunungkulan sa ating bansa? Pagkakataon nyo na. Yun ang magiging bayani ngayon. Yung OFW, di ba, bayani? Nakakatulong sa bansa. Kayo, ilan ba kayong nanunungkulan dyan? Kung makatulong kayo sa mga mamamayan na naepektuhan ng El Nino, huwag kayong tumulong doon sa mga mayaman na kung wari, pipila-pila pa, madaming pera. Titingnan po talaga ninyo kung sino yung mga epektado, yung mga magsasaka, yung mga farmer. Yun po ang malulugi ngayon. At sana, kayang-kaya nating resolbahin yan. Hindi yung ngayon, narinig ko yung mga balita, gagawa daw ng mga dam, paano ba ito, mga high-tech na mga binhi, magagamit mo ba yung El Nino na ngayon? Dapat noon pa. Yun po ang paghahandaan, kasi maybe, alam ko, September pa lang, binabalaan na ng Pag-asa, magkakaroon ng El Nino. Bakit ngayon lang kayo maghanda? May narinig pa ako, mag-cloud seeding daw. Hindi nga po na yung cloud seeding Kahit umulan man yan, maniwala ka boy, pag umulan man yan, 2 araw lang tuyo na, patay na yung halaman mo. Tsaka hindi yan sapat na magpapuno ng dam. Kung umulan man yan, konti lang Talaga ang kailangan ngayon, pera.
paano matulungan yung mga farmer. Farmer na tatawagin ko na ng farmer kasi parang lahat na, di ba? Mag-alaga ng hayupan, magtatanim at mag-alaga ng mga isda. Yan ang mga epektado nitong El Nino na ito. Kayang-kaya yan, sana. Sisiw yan. Ang dami nating leader eh. Hindi pwedeng iasa lang natin sa ating Pangulo. Ha? Ating Pangulo, alam ko nandyan lagi eh. Ang kaya lang, yung mga iba, yung mas mababa pa doon, ang dami ding mayaman. Sana mga boss. Tapos yung mga, sana, yung mga walang, hindi nanunungkulan sa gobyerno, na dami ding mayaman. Pagtulong-tulungan po natin kasi pag nawala na yung magsasaka, alam mo, pag nalugi na yung magsasaka, lalo na yung tatamarin sa susunod. Baka ibenta na niya yung lupa niyang sakahan. Kaya po sana yan po ang number 1 natin na mabigyan ng tulong. Kasi alam mo, kaya ko nababanggit yung tulong. Ang aking magulang magsasaka din, kaya lang bata pa ako, umalis na ako doon. Hindi ako nakaranas na magsaka. Pero alam ko, kahit bata pa ako, alam ko yung mga dapat gawin eh. Ibig sabihin, pagka yung maliit lang na magsasaka doon sa amin sa Mindanao, tinamaan kami ng El Nino noong 1973. Kaming mga liit na magsasaka, walang makain. Yun po ang napakasakit. Magsasaka ka tapos wala ka nang makain kasi patay yung halaman mo eh. Patay yung pananim mo. 7 buwan noong 1973. Sana itong El Nino na ito hindi umabot ng ganong katagal. Kasi ang mga may imbak, yung may kaya na magsasaka, may imbak yun na, halimbawa, mais kasi doon sa amin, may matitira pa siyang pagkain. Pero yung maliliit, wala. Naghahanap kami ng yung mga balinghoy na ligaw, at saka yung mga kubong, kung tawag sa Bisaya, para may makain lang. Tapos, pumipila kami sa bilihan ng bigas. NGA pa yan tawagin noon, yung NFA ngayon. Ayan NFA. Meron ba kayong imbak na bigas dyan? Yun po ang ibenta ninyong mura sa mga mahirap na maubusan na ng pagkain dahil dito sa El Nino na ito. Kung mayroon pang kayong mga imbak dyan. Kasi dati nagkaroon ng mga anomalya dyan. Kaya sana magtulungan ang lahat. Kayang-kaya natin resolbahin ang El Nino na yan. Pira lang ang katapat yan eh. Hindi yan kagaya ng kalamidad na lindol, wag naman sana, di ba? Na talagang bubuho na lang bigla na walang paalam. Lindol yan ang kalamidad na walang babala. Ang bagyo mayroon. Nakapaghanda ka. Yun. Itong El Nino na ito, pera lang ang katapat. Kayo lang, kayong mga may pera, mga leader ng bansa, saka mga ordinaryong mamamayan. Sana matulungan po ang mga magsasaka. At mga magsasaka, wag lang mawala ng pag-asa. Pagkatapos ng El Nino, sipag ulit, tanim ulit, at dadamihan na natin para po tayo, hindi na tayo umasa sa imported. Yan po ang problema sa atin. Sana, maging bayani na lahat. Mga leader ng bansa, at mga may sobrang pera, daming billionaire dito eh. Kayo po ang bayani ngayon. Maraming salamat. Hanggang dito na lang itong video, masyadong mahaba na. Ang mga bayani noon, mga revolto lang, di ba? Inaaalaya natin ng mga bulaklak, pinasalamatan sa mga nagawa nilang kabaitan, kabayanihan, iniligtas ang bansa. Ngayon, ang bayani ngayon, kayo po. Kasi kailangan natin ang laging crisis eh. Laging crisis, tapos may El Nino pa. Yun. Napakasimple lang yung El Nino, pira lang ang kailangan dyan. Sana magpakabayani kayo na suportahan agad yung mga nangangailangan. Lalo na sa mga magsasaka. Sige, hanggang dito na lang. Ingat po tayo. Maraming salamat po pala. Unti-unti na akong nakilala. May mga dumandagdag na sa aking mga follower. Kailangan ko po kayo. Dati nahiya ako manghingi ng follow. Kasi hindi naman talaga ako sikat. Pero nakikiusap po ako. Sana kapal-kapalan ko ng mukha ko. Tulungan niyo po ang aking FB account at saka sa aking YouTube channel, Jeremias Cumbis. I-follow niyo po ako. Kasi po sa aking FB, sa real monetize na ako pero
kailangan ko pong makumpleto dito sa in-stream ads. Marami pa pong kulang. Kaya kung mag-share kayo sa aking video, mag-share kayo sa aking video at manood at i-follow nyo ako sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat. Ipagdasal ko na kayo magiging bayani din. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat.